Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idols? So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado ng tanghali. So grabe, matindi mga news natin ngayon, everyday. Everyday naman, matindi news natin mga idol. Alam nyo naman yan, di ba? Pero ngayon, malupit din ang mga update natin mga loads, no? So check muna natin ang ating crypto bubble. So crypto bubble natin, ito yung hours natin mga lods, no? Ang day natin, day. Oh, medyo green pala tayo, 24 hours eh. Medyo nakaka-recover daw 24 hours, no? Ito naman kasing hour, mamaya green to, mamaya red to. So ano to, masyadong volatile. Ayan, volatile. So check natin, update lang tayo sa trade. So ito yung ating XRP sa 1 minute time frame. Sino mga nag-trade? Isang trade lang ako. Ito pala, nakano pa. Eto, may trade tayo kagabi. Ito, 17 USDT lang panalo natin. Ito kahapon, 24 tas yung 3. So ito pa lang yung trade natin. Ngayon pa lang ako magti-trade ulit kasi kagabi medyo naging busy ako. Mga loads, no? Hindi tayo nag-ano pa kagabi, nawala ng internet. Kaya yung thumbnail ko iba, mga idol, no? Kasi nawalan ako internet eh. Hindi ko alam saan nakuha ng picture ng logo nung sa crypto. So yung mga natira ko lang save, ayun na lang yung ginawa ko. Sinawalan ako internet kagabi, taragis na converge yan. Mga idol, siguro effective yung upgrade namin. Medyo nag-upgrade kami pero mabilis naman siya, kaya lang kagabi biglang nawala eh. Sakto nag-update ako. Grabe yun. Kaya dapat medyo maaga yung update ko kagabi, kaya lang gabi ko na siya na-upload kasi 2 oras o 3 oras ata nawala ng internet. Mga lodi, no? So ngayon wala pa tayong position. Inisip ko nga kanina yung nandito mag-short ako eh. Buti na lang hindi ako nakapag-position ng short. Kasi kung hindi, nako, may problema na ako ngayon. So dito nung bumaba siya rito, sabi ko, nako, mukhang momentum pababa. Dapat magpo-position ako dito eh. So buti na lang hindi, no? So ito pa rin yung ating yung 30 USDT natin, 100 19. 119 na mga loads, no? So papalagoy natin yan. Pag umabot ng mga 200 yan, o kaya mga 150, iiwan natin yung 50, bubudega natin yung 100. Ganon, no? Ganon lang tayo. Simple lang. Malit-litan lang tayo mga idol. So update na tayo ngayon. Grabe. So kung yung iba medyo nagwawagi, meron namang ibang natatalo mga loads, no? So maraming na-liquidate na short sa Ethereum kasi inaasahan natin yung Ethereum medyo magdadrop eh, pero hindi eh. Bumalik siya ng 4,000 while yung Bitcoin bumaba siya ng 109. So siguro inisip ng iba baka sumabay yung Ethereum, pero hindi eh. 'Di ba? Nag-38 na to pero biglang umangat mga idol, no? Hindi siya yung nagdire-diretso pababa, mas malaki yung inangat niya kaysa Bitcoin. So kaya maraming na liquidate sa Ethereum na short. Oh, ayan. Over 346 million was liquidated in the past 24 hours including 200 million sa sa long. 200 million sa long for 156 million naman sa short. Isipin niyo sa short, no? Bumababa pero may mga naliliquidate pa rin sa short. 'Di ba? Ganun ang market mga idol, no? Hindi mo alam, mahiwaga. Mahiwaga ang market mga lods, no? No, ayan. So, check natin. Ako ito hindi ko alam kung ano to. Sabi dito ni Jim Cramer, mga idol, I can't believe some people on the internet think XRP will go over $2,000 this year. It's not going to happen. It's just not, sabi mga lods. So, syempre si Inverse Cramer yan. Di ba? So, malamang mangyayari. Pero syempre, ipapack check natin. Kaya lang dito, wala namang sumagot. Hindi sumagot si Groke kung totoo. Pero ang daming nag-comment, no? Ayan, no? Oh my God. Best news I ever heard this month. 199 is fine, no? Kahit na hindi raw 2,000. Pero wala mga lods, pumunta ako sa page si Jim Cramer, wala. Ibig sabihin, fake news. Sayang, Ang ganda sana ng news na yun, totoo, di ba? So, ayun. Tapos, syempre, si Eric Trump, mga lodi. Kakapost niya lang nito kaninang alas 6 ng madaling araw, alas 6 ng umaga.
Di ba? Sabi niya, buy the dip. Again, mga Lodi, no? So, nung last time na nag-tweet o paano tawag dito na, no? Nag-tweet siya ng ng buy the dip, at least 3 weeks, after 3 weeks o 1 month, lumipad yung market, no? So, ibig sabihin, etong buy the dip niya na to, ang inaasahan nito lipad October na, mga Lods, no? So, syempre, pag lumipad ng October, i-remind niya ulit yung mga tao na, di ba, sabi ko sa inyo nung September 27 buy the dip di ba, ganun yun, mga idol, no? Kahit naman sino pwede mag-tweet ng buy the dip, no? Lalo na ngayon na inaasahan mo na yung last quarter na 2025 magpa-pump, di ba? So maski ako pwede ako mag-tweet ng buy the dipes dipes ako. Pero syempre bullish yan sa iba, mga Lods, no? Kasi nga syempre, alam niyo, naisip ko ito sila yung mga Trump na mga brothers. Kung tutusin, wala naman bilang tong mga to sa mundo ng crypto nung wala pa si Trump sa sa tawag dito, sa posisyon bilang presidente, 'di ba? Nung hindi pa presidente si Trump, siguro kahit mag-tweet to, hindi ganoon ka-hype tulad ng nangyayari ngayon. So ngayon, dahil nga alam din nila sa sarili nila na may bilang na sila sa crypto world, alam din nila na pag nag-tweet sila makakaapekto, mga Lodi. Pero dati parang wala naman, di ba? Parang mas hinihintay mo pa mag-tweet si Elon, si Michael Saylor, si Hayes, sino ba yung isa na yun? Yung si Hayes. Tapos yung iba pang mga main player ng crypto na mga OG. Pero itong Trump brother, wala naman to dati. Ngayon, dahil alam din nila sa sarili nila na, maano ako nito, medyo kilala na ako, syempre, hindi nila babaliwalain yung tweet ko. Di ba? So, mag-tweet ako para sikat ako. Ganon, di ba? So, ano rin, no? Ano rin sila, no? Nagpapa-hype din, mga Lods, no? So, pero ako, yung mga ganito, siguro, hindi ko na masyadong, hindi ito yung parang pinaka-main. Naaasa ako siguro kung si Trump nag-post niyan, pwede pa. Kung si Elon nag-post niyan, pwede, ma-hype ako. Pero sila, parang nadadala rin sila ng nila ng emosyon nila ngayon Kumbaga, syempre, sikat na sila ngayon. Lahat ng nila sa crypto, pwede na maka-apekto. So, pero ako, hindi ako masyado nag-ano dyan. Mas gusto ko pa si David Schwartz mag-tweet. Pero syempre, nandyan yan. News yan. Kakapost niya lang dyan kanina. So, syempre, goods yan, no? Dahil nga sabi niya by the dip, syempre marami pa ring whales ay still buying, marami pa rin bumibili. As per Lucon Chain, sabi dito, a whale scoop up to 2,261 Bitcoin or $246 million over the past 4 days, stocking while the market dips, no? So marami pa rin bumibili. Nung siguro bumaba siya ng under 110, nagbibilihan pa rin sila, mga Lodi, kasi iniisip nila ito yung dip ngayon. Dip to, Sipin nyo, dip na yung halos iniisip nila bottom yung 100 plus, no? Na Bitcoin, samantalang dati taragis yan, di ba? So ayan, tapos punta naman tayo dito, may mga bumibili pa rin, di ba? Speaking of bumibili, si Mr. Beast, mga ano yun? Ayan, si Mr. Beast. Report. Please, join tara dito. Please. Mag-report si Boy, what's up? Ano nangyari? What happened? What happened there? So Kuya was going downstairs and he was using his phone downstairs while he's walking and he hit a box on his leg. Wow! Ayan. On-chain bus, mga Lodi, no? Ayan, meron tayong flash news dun, Mr. Beast buys $1 million in Aster. Nako, si Aster, mukhang bagong bagong hype coin to ngayon si Aster, mga Lodi. Magiging future kaya si Aster, mga Lods. Kasi maraming lumabas na sa umpisa lang and then nawala,
mga lods eh, 'di ba? Alam niyo yung mga coins na marami ring nagpo-promote, 'di ba? Nakalimutan ko na yung mga coins na yun. Pero tulad ng halimbawa yung Sebec, nung lumabas yung Sebec, ang sobrang hype eh. 'Di ba? Tapos biglang ngayon nawala na. 'Di ba? Kumbaga papalit nga daw sa XRP. Pero wala na ngayon. O sa ngayon, meron namang Sebec. O, 'di ba? Ay Sebec tuloy, Aster. So si Aster, ang alam ko nagpa-hype nito is si ZZ. No, pero ngayon, nako si Mr. Beast bumili daw ng $1 million na halaga ng Aster. No, Look On Chain claims a wallet linked to Mr. Beast move 1 million USDT into Aster, withdrawing 538,384 Aster at 1.87 each. No? Bumili pala siya, pero nag-withdraw siya ng 538,000. Naku, mukhang sumisikat na si Aster mga lods Pati si Mr. Beast nakukuha na ang kanyang atensyon, mga idol, di ba? So ayan, ano sa palagay nyo, goods ba mag-invest ng Aster, mga idol? Alam ko dito sa mga audience natin maraming may Aster kasi kung titignan natin yung Aster sa kanyang chart goods naman, no? 1 hour natin para makita natin yung max. Ayan, ito yung max niya dito sa Bitget So, from 0.6, ilang percent yung inangat nito, mga lord. Simula lang dito sa Bitget, mga idol. So, nag 300% pala siya, nag 3x. No, nag 3x siya, mga idol, halos 300 So, kung pagpasok nyo sa Bitget, bumili ka agad dito, nag times 3 na yung iyong pera. Sa tingin nyo ba hanggang dito na lang si Aster o meron pa siyang iaangat? O mag-correction na siya? Ayun lang yun, mga lods, no? Ayun lang titignan natin. So, ngayon, punta tayo dito, mga idol. Alam nyo ba kung ano yan? Markets now see an 89.8% chance of a Fed rate cut to 3.75 4% at October 29 meeting. So October 29, mga idol, magkakaroon ulit tayo ng rate cut. So 89% positive, no? Ayan, mga lodi, no? Yung iba kasi sinasabi wala nang cut. Wala nang cut sa October. Mga lods, no? Tama na yan, magpo-post na. Pero dito sa Poly Market, mga lodi, hindi pala Poly Market to. 89.8% na siya na magkakaroon. So, goods na yan. Hintayin na lang natin, mga lods, no? So, eto. Cyber Hornet files for ETFs pairing the S&P 500 with XRP, Solana, and Ethereum, mga idol, no? Cyber Hornet. Giga bullish for altcoin, mga lord. Sabi nila dito, Wall Street packaging the old with the new. Sabi, no? S&P 500 paired with the XRP, Solana, ETF, Ethereum ETF. That's legacy capital finally admitting crypto belongs in the same conversation pala. In the same conversation as equities, no? The bridge is being built in real time, mga lodi, no? So, kumbaga sunod-sunod na, tuloy-tuloy na, mga idol, no, na yung adoption natin, mga load. So goods na goods yung mga ganitong balita. Ngayon naman, never in the history, sabi dito ni Dominus, never in the history of XRP have whales been buying XRP this aggressive. Kita nyo, mga idol, no? 2019, tignan nyo naman, napakababa. Hanggang 2021, halos 3 taon. Mga lodi, no? 3 taon na walang pumapansin sa XRP. And then in 2021, nag-spike siya ng konti, 2022, 2023, and then 2024 to 2025, grabe yung inangat, mga lodi. Tignan nyo kung ilang X yung inangat niyan simula dito, pak. Mga 50X siguro to. 60X, no? Ganun yung taas na inano niya, na talagang ang daming whales ngayon ang
nag-accumulate sa XRP, di ba? So, anong sunod na mangyayari? We don't know. O, ayan ha. Wow, our clients are getting aggressive, sabi ni Jake Laber dito, mga lodi, no? Ayun natin. Basahin ko to. Dennis, BTC dump into the general order books of spot and futures exchanges drive down everything. Then the whales launch at the OTC dark pool. Counter hence price doesn't rebound much. That's the game. So alam niyo yung dark pool, mga idol, no? Na-explain na natin to nung nakaraan, di ba? Like nanonood sa akin, alam niyo na yung dark pool na kahit na maraming bumibili, hindi gumagalaw yung coins dahil yan sa dark pool na yan, mga lodi. Isang technique yan para hindi pagalawin yung coins, mga lods. Pero once, ayun nga yung sinasabi ni Brad Garlinghouse na parang yung XRP, parang isa siyang bola na hawak-hawak mo siya sa ilalim ng tubig, mga lodi, no? Bola ng basketball. Nilubog mo siya sa tubig na malalim, no? Pinipigilan mo siyang umangat. Parang ngayon yung dark pool, mga lodi, pinipigilan siya, mga lods, no? Nahawa kami yung bola para di lumipad. Pero once na mabitawan mo yung bola sa ilalim ng tubig, ayun na yun, XRP. Lilipad yun, mga lodi. Lilipad yun. Parang ano na yun, malupit na talsik, pulandit sa taas. Pumulandit sa ibabaw ng dagat, ng tubig. Mga idol, ganun na mangyayari dyan. So, kung gusto nyo malaman yung dark pool, mga lord, search nyo sa YouTube, maraming explanation dyan. Explain ko na yan. So, ito, panoorin natin to. Medyo ipapassport ko lang ng 1x kasi para hindi tayo makapiright if ever, no? Price action wait from lang, 20. If you hold XRP right now, you want to pay very close attention to this quick video because I just made a discovery. This is some good stuff, guys. Let's get straight into it. What you're looking at right here is XRP on the 3-day time frame. Here we have the price action from 2020, the current price action 2024 and 2014. Now there is something very interesting happening. I basically enabled the 50 simple moving average here in the color yellow. I hope you can see it. And what I'm looking at right here is actually very interesting, guys, because let me start off in 2020. Typically, guys, around March, April, or May, we tend to see a significant drop below the 50 simple moving average. Then we see a recovery. Then we see a pump back above the simple moving average around August. Then we see a pullback, and around that November time frame, we tend to see a significant pump for XRP. So first we see a pullback, sideways price action, and then around November, guys, look at this, November, we see a significant move for XRP. So here in 2020, the price went from 23 cents all the way to 77 cents in just a few weeks here. Now, fast forward to 2024. I'm going to show you 2025 in a minute, but stay tuned. This is some good stuff, guys. In 2024, XRP broke significantly below the 50 simple moving average around that, was it, April time frame. So we broke below it, made a double bottom, broke above it again in July. Then we had sideways price action, a correction phase, and look at this, guys, around November, once again, price took off, exploded significantly. XRP went from around 50 cents, you can remember, to all the way up to 2.90, even higher to almost $4. So that is also interesting. And here we have the one from 2014. Here we had a significant drop for XRP in May. Then we made this double bottom once again. XRP's price went up around July. Then we went down again, sideways price action. And guess what? Around November, guys, price took off once again, and this was in 2014, and the price of XRP went from, I don't know, guys, 2 zeros and a 4 all the way up to 2.7 cents. So this was also an insane rally. And if we go to the one from right now, 2025, here it gets very interesting, guys. So we dropped below this 50 simple moving average in April. Once again, significant drop for XRP, double bottom. Let me actually do this correctly. So we made this nice double bottom here. Then we broke above the 50 simple moving average in July again. Then we had a correction, and we are getting very close, I think, to that next big phase higher for XRP. So maybe it's going to happen in October already, I don't know, but latest I would say November. But the reason I'm showing you guys this, and I think this is one of the most important charts to look at, I'm going to post this on my X page as well, but the reason I'm showing you this is that a lot of people are giving up right now. They think that the bull run is over or anything, but I always said to you, I believe that we are going to see a blow off top move for XRP, just like we did here in 2020, 2024, 2014. It also happened, by the way, in 2017. It was just a little bit less of a good example, but yeah, you get the picture, guys. So yeah, this is very powerful stuff. If you want to stay up to date with some additional content on top of my YouTube videos, definitely follow me over on IG, official link down below. So yun, mga lodi, no? Kung sa tingin nyo, tapos na, o kung sumusuko na ba kayo, tapos na ang bull run,
So ayan, tayo hindi kasi alam natin yung ano natin yung timeline natin 'di ba? Alam niyo 'yan. 'Di ba? Last quarter tayo mga lodi. It's either November or December doon tayo di DCA palabas. Magmo-moonwalk palabas mga lodi. Ganun tayo, no? So ito mga idol, parang nakaka-inspire lang tong post dito, no, na sabi niya dito mga lodi, first year investing in crypto. Any advice? So sabi dito ni XRP. No, ewan ko sino to, no? Pero may nag-reply sa kanya. Sabi, I'm currently sitting on a 1,300 XRP. And I'm pretty proud of it, sabi niya, no? 20 years old lang siya mga lodi, no? 20 years old and investing extra money. I make money from work. Hope it pays off well within years. Any advice? O yan mga lodi, no? So siya, 20 years old pa lang siya, yung kinikita niya sa trabaho, ini-invest niya. So ngayon, meron siyang hawak naman 1,300 XRP. So itong mga ganitong investor mga lodi, ito yung sa tingin ko na hindi nagmamadali. Kasi 20 years old ka pa lang, isipin mo, di ba? Ako, nung 20 years old ako, sa kalsada ata ako nun. Nasa kalsada ako ata nun, gumugulong. O kaya, nasa computeran. Ayun yung 20 years old ako, wala akong iniisip, wala akong pangarap nun eh. Gusto ko lang magkaroon ng panlaro o kaya mag-inom, ganun. Pero syempre siya, napakagaling nung sa kanya kasi 20 years old pa lang siya, nag-umpisa na siya at meron na siyang 1,300 na save na XRP. Isipin niyo magkano ang 1,300. Alam ko na, malaki na rin yan eh. 200,000 pesos. So yung 200,000 pesos niya na pera o na save niya galing sa work niya, meron na siyang 1,300 300 na XRP. So sa ngayon, ang presyo ng XRP nasa 2 point something, no? At pag lumipad to mga idol si XRP, yung 20 years old, nako, baka maging youngest millionaire sa kanilang lahi, no? Sa kanilang family tree, siya ang unang maging millionaire. Ako, naniniwala agad ako dyan, mga lodi, no, na siya, naging millionaire siya sa isa sa mga pamilya ko. Malay nyo, mayaman kasi ito, diba? Pero hindi, sa tingin ko, average, siya yung magiging pinakamayaman sa lahi nila. Ayun lang sa akin. So, yung iba na nagmamadali, hindi natin alam, no, na ito kasi sa tingin ko, 20 years old, ilang cycle pa. No, kaya niya pang tumagal ng ilang cycle mga lodi kung kukunin niya to pag nag 40 na siya o kaya sabi nga lang life begins at 40. Yung 1,300 XRP niya baka laki na niyan. Sobrang laki na niyan mga idol. No? So kayo mga lodi, lalo na yung mga bata pa dito, yung mga below 30 years old, napakaswerte nung iba kasi syempre nakakapag-invest na sila sa mga ganito, no? Isipin niyo kung ako lang, alam ko lang yung Bitcoin dati. Alam ko na yun, pero actually na-experience ko pa yun dati na parang siya sa game. May mga part siya ng game na alam ko, nabili ko pa nga to ng item dati sa game na nilalaro ko, nakalimutan ko lang eh. Sobrang tagal na kasi eh. Ilang taon na, di ba? So, ang galing niya para sa akin, mga lodi, no? So tayo, syempre, na tayo? Ilang cycle na lang tayo. So halos lahat ng ginagawa ko dito, siguro mapakinabangan ko yung iba, pero yung iba para na lang yun sa pamilya natin, di ba? Pero siya, talagang masusulit niya yan, mga idol, no? Yung kanyang ipon na XRP o yung kanyang invest sa crypto. So congratulations agad sa kanya kung sino man siya, mga idol, no? So ayan ang news natin ngayong umaga, mga lodi ng Sabado, mga idol, no? May fake news kay Jim Cramer. At yung mga na-liquidate, sipin nyo, short na, bumababa, na-liquidate pa rin sila, no? And then si Mr. Beast na merong Aster, no? Bumili siya ng Aster, 1 million. Gravities naman si Mr. Beast. Ako, maraming ma-hype niyan sa Aster, mga idol, no? So, ayan, kita-kits tayo bukas ng mamaya pala. Kita-kits tayo mamayang gabi, mga idol. Alam nyo na yan, mga lods, no? Maraming salamat sa mga... Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, subscribe sa mga hindi pa. At syempre, yung link dyan sa description natin, lalo na kung wala pa kayong crypto exchange, no? Meron tayong link dyan, makakatulong yan, bonus and discounts ang makakamit nyo dyan. Kita-kits, mamaya maraming
Salamat sa inyo at What's up, what's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's linked in the description. Also, I'm sorry the accident about my brother just using his phone downstairs. Like he was going downstairs and his feet got hit by a box. So I'm sorry about the accident. So peace.